Pinas Outsider! Welcome back to our channel! And for today's video, makikimarites na naman tayo sa mga latest issue at news ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like and subscribe to our YouTube channel. Let's go! In full swing, sa inyo pong counterpoint, binanggit po ninyo dito, attorney, isang linya. Tinawag po ninyong inveterate liar, yung lumilitaw ngayon na testigo laban sa mga Duterte. Ano po sino po ito? Ano naman yan, hindi ba? Yung custom agent. Kasi during the Senate hearing, kinulong yan eh. 2 weeks pa kinulong yan kasi nga, sinungaling eh. Na-convict na. Bakit pinapakinggan itong mga nandiyan sa Quad Committee? Ibig sabihin lang yan. Pag yan yung pinatulan mo, meron na namang trial by publicity laban sa mga Dutertes. Kaya kasama yan sa demolition job. Oo, binanggit po ninyo dito sa inyong linya, ba't hindi po itong sinulat niyo, attorney? Sabi niyo po, obviously, the detractors and political enemies of the Dutertes are behind the orchestration. Tinawag niyo po yung mga former political allies ng dating Pangulo na siyang nangunguna ngayon sa paninira sa pamilya Duterte. Oo nga. Ayan, nakakalungkot. Sabi nga ni isang senador dyan, hindi ko na mabanggitin ng pangalan. Magkita kami sa isang week eh. Sabi niya kung sino pa yung mga malalapit kay Presidente Duterte, sila ngayon na nangunguna sa pagsira sa kanya. Yung mga nagsisip-sip sa kanya. Nako, sabi ko, alam mo yung mga yan, pag tumakbo yan si Presidente Duterte ng Vice President kay Inday Sara, Duterte, wala, magtatakbuhan pabalik sa kanya. At meron din dito mga nagsasabi, attorney, na sana raw ay lumabas ang katotohanan dahil ang mga Duterte naman daw ay walang ginawang masama sa kanilang panunungkulan. At sinabi niyo po dito, as to the accuser, his lies will be exposed while the Duterte's destroyers will reap in due time the whirlwind of retribution for what they have unjustly sown. Attorney Sal. Yes, tama yan. Yan ang mangyayari sa kanila. Lalo pat mukhang may deadline yata sila, Attorney Sal eh. Pinapaspasan nila eh. Bago siguro filing, dapat tapos na. Labot sinabi ni VP Sara na inaasahan niya na yung impeachment complaint laban sa kanya. Anong masasabi mo doon, Attorney Sal? Impeachment na. Anong impeachable na? Wala naman eh. Takot lang. Samantala, may mensahe po si Vice President Sara Duterte sa taong bayan na huwag kalimutang tutukan ang tunay na mga problema ngayon sa Pilipinas sa gitna po ng ingay sa politika. Panoorin po natin ito. Unfortunately, I cannot speak for Congressman Pulong Duterte. I understand meron siyang mga statements na nilalabas para sa pagsagot ng issue na ito. At napag-usapan din namin ng aking asawa, si Man Scarpio, na kung ano yung sa kanya na issue, siya lang yung sasagot, at kung ano yung sa akin, yun lang din ang sasagutin ko para klaro yung mga linya ng pagsasagot namin. But as I always say, hindi lang dyan sa kaso na i-final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Pero sana ay hindi makalimutan ng taong bayan na ang tunay na problema natin ay kahirapan. At yung problema ng mga tao sa mahal na pagkain. Yun talaga yung basic na problema at basic need ng bayan ngayon. Kaya sana ay hindi sila magpadala sa ingay, but kundi tutukan nating lahat kung ano yung totoong problema ng ating bayan. Kahirapan at kahirapan ng mga tao na bumili ng murang pagkain. Yung impeachment po. Well, yes. That is expected. Lagi namang pinapag-usapan among members of the House of Representatives ang impeachment, at naririnig naman namin lagi yon base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob. Expected na natin yan.
dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Yan po, Attorney Sal. Dalawa po ang issue na sinagot ni VP Sara. Ano po masasabi niyo, sir? Well, na-artikula. She has already articulated her position. Tama naman sinasabi niya. Tsaka kahirapan, pagkain, mga tunay na problema ng bayan. Kayo ho ba, Attorney Sal, doon sa sinabi ng NEDA na kapag pamalengke na po ba kayo sa isang meal halagang 21 pesos over the weekend? Na-try niyo po ba? Hindi ba sinabi ko na, ilang beses ko na sinabi, kaya itong Secretary Balisacan, kung meron ako nung commute challenge, dapat may food challenge. Kumain ka. Kung punta ka sa karinderya, kung yung 21 pesos mo kung saan naabot, baka kanin lang yun. Pero tingin mo, Attorney Sal, sa lahat po ng mga issue na kinasasangkutan ng Marcos Jr. administration, mga pangako na hindi natupad, mga forecast na malayo sa katotohanan, tingin niyo po, bumibingo na ang administrasyon o hindi pa sila bumibingo sa taong bayan? What do you mean bumibingo? Bumibingo parang napuno na yung taong bayan, parang kailangan na ng taong bayan kumilos, parang ganon. Hindi pa. Ano lang sa ngayon puro salita. Wala pa ako nakikitang naglalabasan sa kalsada pa. Gaya ng panahon ng tatay niya nung maglabasan kami. Pag nakita ko yun, bingo na yun. Sa ngayon, wala pa. Ano? Baka namumuro lang. Pero Attorney Sal, ano bang naging tipping point? Ba't lumabas yung taong bayan ng panahon ng Marcos Sr.? Yan din, yung mga problema. Violation ng human rights, corruption, lavish lifestyle. Marami Kaya napuno. Nag-umpisang mag-rally kami mga estudyante, aktivista, sa mga workers, tapos yung mga ordinaryong tao, naglabasan na. Araw-araw, nandiyan kami sa Ugarte. Yung Ugarte ngayon, ang ganda-ganda na. Nandun kami, linggo-linggo yata yun. Everyday na nga Ay, wala pa, hindi ko pa nakikita. Tapos nung nag-people power, wala nang alisan, Attorney Sal, doon sa EDSA. Umulan, uminit, parang ganon. Yun namang nangyari sa EDSA Revolution. Triggered yun by the military uprising. Wala pa rin ako nakikitang gano'n. Paano yun? Sa bagay, yung init ng panahon noon at saka ngayon, Attorney Sal, lalo na pagtutok yung haring araw sa tanghali, hindi pa naman gaanong matindi noon. Kumpara ngayon na, halimbawa, kung manatili yung taong bayan sa gitna ng EDSA, sa tanghaling tapat. Wala yan, kahit na mainit. Kaya yan. Kahit na mainit, pag gusto lumabas yan, lalabas yan. Thank you, Attorney Sal. Ano naman po masasabi ninyo sa tambalang Chiki Bam, Sheldok Jokno, Kiko Pangilinan, Bam Aquino for Senator 2025? Ano yun? Ngayon ko lang nga narinig yun. Baka it's a bomber. Chiki Bam. It will bomb. Ano yung etso diretso? Siguro tatakbo yung tatlong yan. Tatakbo ang senador. Wala na. Risa Ontiveros ang kanilang leader Sabi uunahin daw nila ang vote-rich Cebu. Alam mo yung binanggit mong senadora, kung yun binanata ni Presidente Duterte nung nakaraang halalan, babae lang daw Kasi yung binanata niya, nag-concentrate siya kay Dick Gordon. Di ba? Dapat nanalo yun Maganda sana ang reputasyon pero nung criticize ni Presidente Duterte, bumagsak siya. Ang layo talaga. Maswerte siya at she was spared by the scathing criticism of the former president. Mukhang hindi yata senador tatakbuhan, attorney It could be vice president or president. Sa 2028 pa yun, malayo pa yun. Tsaka wala, kahit anong gawin yun, hindi lalabas yun. Marami nga siya mga pahayag. Sabi ng taong bayan, relevant lang itong si Ontiveros. Mas bobotohin ko pa yung kanyang kapatid Yung angkor. Thank you, Attorney Sal. Samantala, meron po ngayong latest na pahayag si Marcos Jr. Hinggil po dito sa ating rating and investment information. Sabi niya dito, Attorney, basahin ko lang. At ito'y mga post niya sa kanyang Facebook account at sa PCO na umani po na maraming puna sa taong bayan. And I quote, "Kamakailan lang nakamit po natin ang credit rating upgrade na A- mula sa Rating and Investment Information, our highest rating to date. Nagpapatunay lamang po ito
na malakas ang kumpiyansa ng mga investor sa sigla ng ating ekonomiya. Ang upgrade na ito ay upgrade rin sa buhay ng bawat Pilipino. This will help us bring down borrowing costs and secure cheap and affordable financing for the government, businesses, and ordinary consumers. Ibig sabihin, sa halip na gumastos tayo para sa pagbayad ng interes, magagamit natin ang matitipid na pera para sa iba't ibang pampublikong serbisyo gaya na infrastruktura, healthcare facilities at pagtatayo ng mga silid-paaralan sa ating mga mag-aaral. This will also help invest more on our people, paving the way for more Carlos Yulo in the near future. Ang patuloy na pagpapabuti ng ating credit rating ay maghahatid ng mas maraming investments at dagdag na negosyo sa ating bansa na magdadala ng maraming kalidad na trabaho at mas mataas na kita para sa bawat Pilipino. Bagamat ito ang kauna-unahang credit rating upgrade ng aking administrasyon, hindi po tayo hihinto rito. We will keep giving our best to make sure that every Filipino benefits from economic growth until we break the cycle of poverty. Tuloy po ang laban sa bagong Pilipinas. End of quote. Ano masasabi mo, Attorney Sal? Binasa mo yung kanyang statement pero hindi mo binabasa yung sabi mo, umani ng puna. Ano, nasaan yung mga puna? Basahin mo rin. Oo. Meron akong natanda ang ibang mga puna dito. Ano ang sabi? Ang sabi, magpa-drug test ka daw muna, President, bago ka magsalita ng mga ganyan. Pinuna rin ng mga comment. Mismong sa PCO to, na page, Attorney. Yung mga ilan sa naalala kong comment, pinuna rin nila yung forecast ng NEDA, yung 21 pesos. Mali-mali naman daw. At iba pang mga puna ng ating mga kababayan. Yung mga ganong saloobin ng basang Pilipino, Attorney Sal. Ano masasabi po ninyo? I will use the same statement made by the President, BBM, sa SONA. Sabi niya, magandang ating estado, ekonomiya. Pero ito, sabi niya sa kanyang galing to hindi ito na-appreciate ng mga Pilipino, yung mga hirap lalo na kasi hindi nila nararamdaman. Yan din ang gagamitin ko yung mga salita niya. Kahit ano sabi mo, magandang credit standing mo, magandang ekonomiya mo, yung taong bayan hindi nadarama yung produkto ng sinasabi na maganda ang estado ng ekonomiya. Hanggang sa papel lang daw, Attorney Sal. Sabi ng isa sa mga nagko-comment dito, sabi ni Graham Balls, oh please. Sabi ni oh please daw. Grabe ang mga komento ng taong bayan. Sabi pa ni, hindi nga kinaya yung 21 pesos sa isang buwan. How much more, Attorney Sal, yung issue sa West Philippine Sea. Talagang mulat ang taong bayan sa lahat po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Naniniwala ka ba, Attorney Sal, na mas sisigla daw yung mga investments sa yung kumpiyansa ng mga investor sa ating ekonomiya, yung kanyang mga biyahe nga abroad, sabi sa isang survey, hindi nararamdaman ng mayorya ng mga Pilipino ang resulta. At saka ang problema nga dito sa ating sa ating bansa, yung red tape. Alam mo, yung merong nagpadala sa atin ng parang humingi ng saklolo. Yung isang security agency niya sa Dumaguete, humingi ng renewal permit. Pero mo isang taon, pabalik-balik kung ano-anong hininging compliance. Kino-comply naman niya. Inabot ng isang taon, hindi pa binibigyan. Yung regional director nila, si Lilia Estillore, nako. Di ba, inilabas natin yon ng siguro 4 na araw na nakakaraan. Apparently, nakarating sa kanya. Nasabi natin, kaya mo ginagawa yan, dalawa lang ang ibig sabihin yan. Either naghihintay ka ng lagay o hihingi ka ng lagay para maaprobahan. Biro mo, the following day, naprobahan niya. Di ba hiningi ko sa yung telepono ni Secretary Laguesma? Tinawagan ko Secretary Laguesma nung Sabado. At binida ko sa kanya. Tapos pinadala ko sa kanya yung exchange ng letters between this regional director Estillore and the owner of the agency. Makikita mo talaga doon kung paano talaga grabe ang red tape. Kaya sino magkaka-interest mag-invest dito? Yun din ang reklamo ng Chinese ambassador no sa akin. Ang hirap mag-invest sa inyo.
Maliban pa sa corruption, basta ang dami, napakahirap mag-invest dito sa bansa ninyo. Kaya yung kahit na anong pledges, pag sila nagsimula rito, meron din akong nakilalang Koreano, yun din na reklamo. Para-pareho mga reklamo. Tsaka sa panayam natin last time kay Architect Palafox, na-inkumpara niya, Attorney Sal, yung Duterte government at Marcos Jr. government. May nangyari pala, nagsumbong siya sa Presidential Anti-Corruption Commission Friday. Saturday, tinanggal ni PRD yung tao. Monday, inabolish yung, ewan ko ano inabolish na office yun. Ang bilis ng aksyon sa korupsyon. Kaya mabuti ito si Secretary Laguesma, nung tinawagan ko, sabi niya, maraming salamat at pinaabot mo sa akin to. Hindi, ako, kaya kayo nasisira dahil sa mga subalterns nyo. Kaya si Presidente Marcos Jr. nasisira kayo kasi yung mga tao nyo sa baba, iba ang ginagawa sa mga sinasabi nyo. Kaya sabi niya, I'll do something about this. Pero kako, nagawa na ng paraan kasi nga, after binanatan natin dito sa programa natin, in-approve kagad. Naghintay pa siya ng banat eh. Pero siyempre, pinaabot natin para kako alam mo kung anong ginagawa ng mga tao. Puti na lang, Attorney Sal, at nagsumbong at tumawag at nagdumulog sa palatuntunan. Yan ang problema eh. Kailangan pang tumawag dito, mag-text dito, magsumbong pa, bago babanatan mo pa. Kailangan pa ng latigo, latiguhin mo yung kabayo para tumakbo. Talaga naman, So, antala, Attorney Sal, yung pong ating kakilala na state chair ng Davao City MNLF, mukhang tinanggal sa posisyon dahil nga sa suporta niya sa mga Duterte at sa mga Posisyon? kay Pastor Apollo bilang state chair. Ito? Opo. Ano ba siya? Government official? Sa MNLF, state chairman siya ng Davao City. At nirereklamo niya na meron daw sa buwatan, accordingly sa kay Sir Monk Asis Olamit, sabi niya, meron daw manipulation ng UPAPRU, which is being led now by Secretary Galvez. Hindi sir, kakilala mo si Secretary Galvez? Hindi ba kasama ko sa kabinete doon? Teka muna, ang nagtanggal sa kanya, yung MNLF? Sabi, kasi meron siyang binanggit na pangalan, ito dong si Ustads Morsi, claiming to be the Secretary General of MNLF, ay na-appoint daw without the approval of their chairman, Dr. Nur Miswari. So, yung Ustads Morsi ang pinalit sa kanya bilang state chair sa Davao City MNLF. Dapat i-interview niyo si Chairman Nur para makalaman natin ng totoo. Pero lumabas itong issue na to sa gitna ng mga panggigipit sa mga Duterte at sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo. Nagpahayag siya ng suporta sa dalawa, pinalitan siya sa posisyon. Pero yung MNLF Seemingly. kasi kampi kay Duterte yan eh. Correct. Kaya nagtataka ako, ba't siya tatanggalin? Yung mga pahayag niya, puro pabor kay Duterte. Kaya dapat kausap natin si Chairman Mao, Nur Miswari. Opo. Thank you, Attorney Sal. Samantala, nagkaroon ulit ng press conference ang KOJC nitong Sabado kasama ang mga legal counsel nito at nabanggit na pinuntahan ng CIDG si Miss Pauline Canada sa Pasig City Jail para daw magsilbi ng arrest warrant. Pwede ba ito, Attorney Sal, na ipa-aresto yung tao na sa kulungan na? Ba't naman hindi? Baka naman ibang kaso. Ibang kaso. Kasi kung nakulong ka dahil na-serve ka ng warrant doon sa isang kaso, tapos meron ka pang another warrant for your arrest, kailangan i-serve sa iyo kasi magre-report yung magre-report yung nag-serve na i-serve niya na. Kaya kahit nasa kulungan ka, i-serve ko sa iyo, tapos magre-return ako. Wala, hindi naman yan. Hindi, that's not abnormal. Pinangangambahan din, Attorney Sal, na baka sa detention, kasi nasa Pasig City Jail, si Miss Canada, baka kunin yung detention na ng CIDG, dalhin siya sa ibang facility, ibang kulungan. Pinangangambahan ng mga abogado na baka anong mangyari sa kanya doon habang CIDG nang may hawak. Palagay ko naman hindi nila gagalawin yun. Kasi nakapokus ng mga tao dyan sa kaso yan. Attorney, at sa SMNI, sana po matulungan nyo kami. Yung pamangkin ko po kasi nakapasa ng exam sa Benesina. College po pero di po siya makapag-aral kasi hanggang ngayon ilang taon na nila hinintay yung birth certificate at wala pa rin sa records sa PSA sa Dipolog. Ayaw naman po ng munisipyo na i-register ulit kasi daw po may record na. Ano po ang dapat kong gawin, Attorney Sa? Sana po matulungan niyo po ang aking
pamangkin. Sayang po kasi yung scholarship niya. Maraming salamat. Eh, di pumunta ho kayo sa, sa main office ng PSA. Kasi doon manggagaling yun eh. Hindi wala na kayong problema. Doon kayo kumuha. Hindi na po kailangan ng power of attorney. Hindi, sila mismo. Sila mismo. Request sila. Thank you, Attorney Salay po. Attorney, akala ko po ba binawasan ng police security si VP Sara kasi kulang ang police sa NCR. Bakit po ang daming police na nakasign sa KOJC compounds? Hindi ba nila iniisip ang trauma na nararamdaman ng mga taong dumadaan sa highway? Kasi po alam namin na any moment gagawa talaga sila ng senaryo para ma-justify ang kanilang mga kasinungalingan. From an avid viewer, ano masasabi mo, Attorney Sal? O, kaya nila kinuha yun. Para ilagay doon. Kumuha sila ng maraming pulis para dagdagan yung mga pulis niya sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ. Thank you, Attorney Sal. From a avid viewer, good morning, Attorney Panelo. Siguro po si Sec Balisacan, bangag. Din kaya wala sa sarili niya. 21 pesos per meal, bakit dapat follicle drug test din si Sec Balisacan? Kasi mukhang wala sa sarili niya sa mga sinasabi. Lutang na lutang po siya. Anong masasabi mo, sir? Not necessarily bangag ka. Hindi niya talaga alam. Kasi nga, itong mga ito, ang buhay nito, buhay mayaman eh. Hindi sila nakakatikim. Punta ka. O, kaya inaamong kita. Punta ka sa karinderya o sabay tayo. Para malaman mo kung magkano. Magkano magagas. Kulang 100 mo para sa isang meal. Yan yung balita. Attorney Panelo, hinamon si Secretary Balisacan. Sabay kami. Dahil ako sanay ako dyan. Sino magbabayad? Ikaw na magbabayad, attorney. Gusto mo, babayaran natin. Para lang malaman nila na bago sila magbigay ng mga payag, siguruhin nila na hindi gunggong ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Gunggong na mga katwiran. Attorney, thank you, Attorney Sal from Maldita Me YouTube. Natawa ko sa gunggong, ha? Attorney, parang ang nangyayari... Siguro mahilig sa galunggong. GG. Thank you, Attorney. Parang ang nangyayari po, puro korupsyon and greed sa power. Nagiging abusive na mga taga-administrasyon ngayon. Ang masasabi mo, sir? Well, yun ang sinasabi ng taong bayan. Yan ang nakikita nila. From Rambo sa YouTube, hanggang hindi nagkakaroon ng death penalty, hindi raw po mawawala ang korupsyon. Ano pong masasabi niyo, Attorney Sal? Kahit may death penalty, yung mga yan, kultura eh. Kultura. Pero, maalala ko lang, Attorney, may mga hakbang ba na sa Duterte administration na muling ipatupad yung parusang bitay? May mga nagsulong yata pero parang hindi nagtagumpay, no? Kasi baka yung mag-a-approve baka sila baka sila tamaan. Kasama na rin yung pinapasama raw sa inyo. Pero iba yung administrasyon ng dating Pangulo Duterte. Takot ang tao eh. Kaya reduce yung corruption to the minimum eh. Yung pinakukulong niya lang, di ba? May mga branch nga siyang pinakulong eh. Saan ba yun? Customs, immigration. Oh, di ba? Mga cabinet members niya, sinisipa niya. Iba eh. Iba talaga pag ganyan ang presidente. Pero Attorney Sal, sa start ng Marcos Jr. government, di ba kayo nagtaka na unang-una sa mga agenda inabolish yung Presidential Anti-Corruption Commission, PACC? Isa yun sa mga una na inabolish. Ba't never kayo nagtanong kay Presidente Marcos Jr.? Hindi, baka naman pinalitan lang. Parang may pinalit, di ba? Presidential Anti-Organized Crime. Hindi ganun din yun. PAOK yung tumitira ngayon sa Pogo. Pareho din. Well, si Sarah may mensahe sa ating text line. Kasya ba ang 21 pesos para makakain ng galunggong, attorney? Wala nga eh. Bigas lang. Kanin lang yun eh. 21. 15 piso yung kanin. Kulang naman yun eh. Isang malit na tumbok lang yun. Ako kulang sa akin yung isa. Dalawa. Kung dalawa, di 30 pesos na. Di wala kang ulam. Magdildil ka ng asin. Ay, Attorney Sal, yung mga taga-Canada nanonood ngayon live sa ating pong palatuntunan. Hello, Canadians, Filipinos in Canada. Samantala, si Maldita Mi sa YouTube may mensahe, hello sir, and Attorney Sal, ask ko lang po, if nasa recession ba tayo, kasi yung company namin may balak na pong mag-lay off ng mga worker,
If ever kasi na mapatupad yun, what more yung iba pang mga kumpanya? Anong masasabi mo, Hindi Attorney? ba marami nga nagsasarado? Talagang may problema tayo. Tapos sabihin ng presidente na umuunlad dahil sa dami ng mga foreign investment. Nasaan? Si Amador Galang sa YouTube sabi, dapat lang magpa-drug test lahat na matataas sa posisyon sa gobyerno. Ngayon din sa senador at kongresista, local government. BBM, go to hair follicle drug test. Taong bayan to, Attorney Sala. Sige na, tuloy niya na. Sige nga. Si Melon Dugo sa YouTube, nakapagtataka lang dahil kung Duterte ang nakaupo at sa kanila ang big shipment ng droga, why sa port pa na malayo sa Davao ibabagsak? May port naman ng Davao kung tutuusin. Mukhang ito yung mga banat ni yung sinabi mo, Attorney, na sinungaling na witness. Wala, kasama yun sa demolition job. Pero may mga inaasahan pa ba kay Attorney Sal mga banat sa mga Duterte? Bukod doon? Marami pa yan. Hindi matitigil yan hanggang magkaroon ng halalan. Ngayon, pag sa halalan yung mga kalaban ng mga Duterte, talo. Ibang usapan na. Sigurado, tatakot na yung mga yan. Kaya yung midterm elections, kayong mga butante, zero nyo yung mga bumabanan sa mga Duterte. May urgent na tanong dito at mukhang magandang tanong ni Pata Tutin, Attorney Sal sa YouTube. Sabi niya, Attorney Sal, masasabi bang grave abuse of discretion ang gagawin ng Kongreso na busisiin ang confidential funds ni VP habang ang ibang kahilantulan na pondo ay hindi naman nila pansin? Ano masasabi mo, Attorney Sal? Unang-una, gaya na sinabi ko, yung pong confidential funds galing sa opisina ng presidente, di ang banatan niya yung presidente. Di ba? Bakit si BP Sara? Galing kay Presidente Marcos Jr. yun. Humingi siya kasi nga natuklasan niya na itong mga komunistang rebelde nagre-recruit sa mga batang estudyante. Kaya kailangan niya ng confidential funds kasi yun ang ginawa niya sa Davao noon Naproteksyonan niya. Si Marcos Jr. naman, presidente natin. Sabi niya, okay yan So binigyan. Hindi illegal yun kasi yung confidential funds na yon talagang legal yon. Kung baga, binigyan lang si BP Sara ng isang bahagi. Inauthorize siya, gamitin mo yan para sa confidential funds din. Kung ano yung purpose niyan, gamitin mo. At yun naman ang ginawa niya. Tingin niyo, sir, patibong yun, yung confidential funds? Hindi. Talagang kailangan niya ng confidential funds at binigyan naman siya ni Presidente. Yung OP, 4 billion mahigit Sa kanya, 150 million Pero lang. sabi nga niya kung ayaw mo naman, okay lang sa akin, I can do without. Kung ayaw, diwag. Parang doon nagsimula yung mga red flag, Attorney, di ba? Pinabayaan siya ng Pangulo na malapa sa Kongreso. Yan ang naging naman problema kay Presidente Marcos. Yun dapat pinagtanggol niya. Dahil siya nagbigay. Running mate Pinangakuan no? Pag nanalo, tinira, hinayaan lang Hanggang ngayon, wala talagang pronouncement, Attorney Sal. Wala tayong naririnig. Si Kuya Dod sa YouTube, dapat yung mga public servants hindi lang drug test ang requirements, kundi may takot sa Diyos para hindi gagawa ng masama sa kanilang mga posisyong hinahawakan. Ano masasabi mo, Attorney Sal? Hindi dapat may takot. Dapat may pagmamahal. Kasi kung may pagmamahal ka, hindi mo gagawin yun. That's nice. Si Abe Wiling sa YouTube, may nagsabi nga, kung edukasyon ay magagamit tungo sa kaunlaran, bakit ngayon ang mga may pinag-aralan ang pasimuno sa nakawan tulad ng mga nakaupo sa Kongreso? Ano masasabi mo, Attorney? Ibig sabihin, yung parte ng moralidad, kulang sila sa aral doon. Baga, sirang-sira na yung moral fiber, Attorney Sal. Kaya kahit anong malaking edukasyon mo, walang mangyayari sa'yo. Si Maldita Mi or si Maria Rinzen sa YouTube, sana ma-notice yung liquidation by certification kung pwede ma-abolish, Attorney Sal. Ano yun? Hindi ko yata alam. What's that? Hindi na kailangan ng resibo, certification na lang na ganito. Mali yun. Dapat talaga merong resibo. Paano natin malalaman kung totoo yung sinertify mo? Attorney Sal, sa kabila po ng mga nangyayari ngayon sa bayan, isyong kinahaharap, kahirapan at
kamahalan sa presyo ng mga bilihin. Ano po ang mensaheng iiwan ninyo sa ating mga kababayan on a Monday morning? Well, ituloy nyo ang inyong pagpapahayag, ang inyong mga damdamin at mga hinaing. Huwag niyong tingilan yon. At huwag lang kayong manatili doon sa ganong estado. Kailangan magsimula na kayong lumabas sa kalye para makita yung tunay na protesta. Pero kailangan matahimik, mapayapa, pero assertive. Thank you, Attorney Sal. Drug testing. At bagamat hindi naman napag-usapan sa kanilang pamilya, gusto ng pangalawang Pangulo na sabay-sabay silang magkakapatid na sumailalim dito. Kasi ang gusto ko sana, sabay-sabay na kami mag-drug test. Gumawa lang siguro ng guidelines yung mga tao nagde-demand ng drug test. Merong kukuha, may third party na kukuha ng kanilang sample, tapos meron din kaming sarili naming sample para dalawa yung testing. Yung mga ganun ba? Kamakailan lang ay naghain si Congressman Pulong ng isang panukala na nire-require ang lahat ng elected at appointed government officials kasama ang presidente na sumailalim sa mandatory random drug testing kada 6 na buwan. Sumang-ayon dito si Vice President Duterte na aniya ay kailangan ng batas para doon sa mga opisyal ng gobyerno na ayaw magpa-drug test. Kailangan natin ng batas to regulate it and malatag doon kung paano gawin yung drug testing at syempre para sa mga umaayaw na magpa-test. Pero hindi na kailangan ng batas doon sa mga taong gusto naman mag-voluntary testing. Kailangan lang natin ng malatag ng maayos kung ano yung guidelines. Matatandaan na hinamon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para pasinungalingan ang ulat na siya ay isang adik. Mas naging malakas ang panawagan na magpa-drug test si Marcos Jr. nang lumutang ang isang umanong cocaine video sa social media. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Attorney Sal, kumasa sa hamon si Vice President Sara Duterte. Ano pong masasabi mo, sir? Okay yan. Magaling yan. Sige, gawin nyo na. Para yung iba gumaya. Gumaya ba o lalong matakot? Naku po. Sa tingin po ba ninyo dito sa pagkasasahamon ni VP Sara, mas lalakas ngayon ang udyok ng taong bayan na taong bayan na mismong manawagan kay Marcos Jr. na magpa-drug test? Hair follicle, sir. Matagal na yung panawagan na yan eh. Pero maganda yan para maging may pressure. Pero parang lumalabas na, sabi, mayroon kasi ako nabasang comment kanina na mas presidentiable pa raw yung mga hakbang at ang pag-communicate ni VP Sara sa taong bayan. Kasi nakikinig siya sa tao, Attorney Sal. Tao kasi nanawagan na magpa-hair follicle test sa mga tagapamahalaan. Actually, kahit walang panawagan talagang it behooves on the public officials. Ipakita nila na sila ay nasa tamang kaisipan at tamang kalusugan sapagkat yun ay tool para magamit nila sa pagsisilbi sa bayan. Yung nag-a-apply as tindero, Attorney Sal, sa mga tindahan, gano'n din ang qualification. Dapat din, hindi gumagamit ng ilang droga. How much more yung mga nasa top position ng bayan? Alam mo, mahalaga yun kasi nga alam natin talamak at alam din natin na ang epekto ng mga addicted sa illegal drugs. Kaya kailangan talaga yun. Pero sa inyo po bang palagay, masyadong mahigpit naman yung every 6 months, mandatory, president down to appointed post in the government? Or tama lang yun, sapat lang yun, para patunay? Tagal nga ng 6 months eh. Ano mo naman yun? Gawin mo kahit every month, wala naman. Drug test lang eh. Sabi diba? dito. Kasi, di ba, sabi nila, pag huminto ka for a while, kahit pag nag-drug test ka, after a week ba o 2 weeks, walang makikita. Sabi nga dito ng mga nagko-comment, Attorney Sal, sunod-sunod sa ating live stream, kung wala naman daw itinatago, bakit po natatakot magpa-drug test, Attorney? Oo nga. Samantala, meron po kayong bagong artikulo sa Manila Times, Demolition Job versus the Duterte.
Thank you, Attorney Sal. Samantala, matapos po ang mainit na issue sa pagsugpo po sa Pogo, Attorney, ay ngayon naman tinututulan ng mga senador ang mungkahing pagbabalik ng isabong. Uy, ito na naman na sinasabing may mas masama kaysa sa Pogo. Dahil sa pangalib nito sa lahat ng uri ng Pilipino, mismong sa mga kabataan, Attorney Sal. At meron ding mga nawawalang sabongero mula noong 2022 dahil po sa involvement sa isabong. Sa Senate Bill number 1281, ni Senator Joel Villanueva nakasaad ang pagnanais ay pagbawal ang lahat ng uri ng online gambling. Tinawag niyang hindi dapat pumili sa pagitan ng masama at mas masama ang gobyerno. Dapat ay magmula ang kita sa lehitimo at napapanatili ang mga pinagmumulan. At muli rin ang pagbuo ng isabong ay nagdudulot ng malubhang social costs tulad ng pagkasira ng pamilya at pagtaas po sa antas ng krimen sa bansa. Bagamat mayroong mga mungkahi na magpatupad ng mas magandang isabong operations, ipinahayag ng PAGCOR na patuloy pa rin ang iligal na isabong sa kabila ng pagbabawal na nagdudulot ho ng higit pang suliranin sa lipunan. Ano po ang pananaw ninyo dito, Attorney Sal, sa issue po ng electronic isabong? Hindi ba merong mga sugal na lehitimo? Supposed to be, masama ang sugal, di ba? Pero we allowed it. Nilegalize natin. Madalit sabi, nilegalize, kinokontrol, nire-regulate. So, ibig sabihin, lahat ng mga ayaw mong sugal, dahil pinagbigyan mo yung mga ibang sugal, dapat pareho din ang trato mo doon sa isa. Pero, i-regulate mo. Ang regulation lang ang kailangan dyan. Di ba ayaw din yan, Attorney Sal, ni former President Duterte, isabong? Binan niya yan. Kasi nga, merong mga nangyaring masama. Di ba? Yung mga di umanong, mga nawala, kinidnap. Pero hindi naman napatunayan niya kung ano ba talaga. Ang kailangan talaga, i-regulate mo ng gusto para kung ano mang illegal na ginagawa, hindi na magagawa. Oo. Maalala ko tuloy si... Ang punto ko, Opo. if you're legalizing other forms of gambling, dahil sinasabi mo, masama ang gambling, dapat i-eliminate mo lahat ng klaseng gambling, wala namang legal. Di ba? Pero nililegalize mo eh. So, logic will tell you na kailangan pareho ang trato mo dun sa kabila. Kung ano mang uri ng gambling yon. Pero, i-regulate mo para makontrol mo. Naalala ko tuloy si former Speaker, now Senator Alan Peter Cayetano. Oh. Siya yan siya sa mga tinding tumututol sa isabong. Kasi marami daw kahit mga pulis, Attorney Sal, nasisira yung utak dahil sa kakaisabong, kakapusta. Hindi ako marunong magsabong eh. Tutuwa lang akong manood sa mga manok na naglalaban. Pati nga mga kabataan, Attorney, imagine, elementary kids, umupuso sa isabong. Yun nga ang i-regulate mo na hindi pa pwede. Pag hindi mo na-regulate, yan ang mangyayari. Samantala, magkakaroon raw ng 50 bilyong pisong budget ang AFP Modernization Program sa susunod na taon. Ang naturang budget ay bahagi ng panukalang 419.3 billion pesos para sa 2025 budget ng defense sector. Matatandaan na nakatagdang i-deliver sa 2025 at 2026 ang mga corvettes ng Philippine Navy na nagkakahalaga po ng 28 billion pesos. Ang naturang corvettes ay may kakayahan para sa anti-ship, anti-submarine at anti-warfare missions ng ating pong AFP. Nagpapatuloy